Hello everyone! And in my life is Girl Mandal Vlog as a small content creator at age of 30. Mapapasabi ka talaga ng I for the go! Dito naman po kami sa Pangasinan. Yun na nga, tulad nga po ng sabi ko sa inyo, ay pupunta nga po pala kami ng dentist ngayong araw. At dahil sa mga oras na to, ay naantay lang po namin itong kapatid ko na to dahil isasama ko nga Habang po nga po siya. Naantay ko nga po yung kapatid ko na nagbibihis nga po sa kanilang mga bahay. Pero naman ito si tatay, nilalaro nga po niya ang kanyang manok. At habang nakatayo naman po ako dito sa harapan ni nanay, talagang sinayaw-sayawan ko nga po muna siya dito. Pero hindi ko nga po in-expect na hinawakan nga po ang aking wit po. Bali, biniro ko na nga lang po muna dito si nanay para naman sa ganun hindi po siya mainip maghintay. After nga po ng 30 minutes na paghihintay po nga namin dito sa kapatid ko na to, at eto na nga po siya at nakabihis na at nakaligo na nga rin. Wala nga po talaga siyang balak sumama sa amin, kaso nga lang ay sinama ko na nga rin po at niyaya ko nga po siya. Dahil nandun lang naman po siya na nakahiga sa loob ng kanyang bahay, kaya niyaya ko nga po siya para samahan nga po kaming pumunta ng dentist. At habang nga po si nanay inaantay nga po namin, nagsalita na nga po sila. Kanina itong kapatid ko ang inaantay po namin, ngayon si nanay naman po ang aming inaantay. Bali, nag-CR lang naman po si nanay bago nga po pala kami umalis. Pero itong bunso ko naman, pinaligo ko na nga po siya. Balak ko po sanang isama itong bunso ko pumunta doon sa dentist. Pero sabi ng asawa ko ay wag ko na nga daw po siya isama dahil napakainit. At sakto naman po, nalalabas nga po si tatay, bibili nga po ng kanilang ulam, kaya pinasama ko na nga po sa kanya. At nag-iwan na nga rin po ako ng pambili ng kanyang Jollibee para naman sa ganun ay hindi po yan iiyak. Ganito po pala ang lugar namin dito sa Pangasinan. Marami po ang mga puno ng mga mangga, lukban, may mga kawayan at marami pa nga pong iba. Sa tuwing tag-ulan nga po dito, yung dinaanan po namin at itong dadaanan po sana ng bunso ko ay talagang nababaha nga po dito. Mababa lang po kasi ang mga lupa dito, kaya nababaha nga po kami. Halos hindi po namin madaanan yun kapag umuulan. Nakita nyo naman po na nauna nga po yung bunso ko at si tatay na nakamotor dahil nga po bibili nga po sila ng ulam namin. Tulad nga po ng sabi namin sa inyo dito ay sobrang init na nga po at buti na lang naka-jacket na nga po ako sa mga oras na to. Habang naglalakad nga po ako dito sa gitna ng kalsada ay tinatawanan nga po ako ng anak ko at ang aking nanay dahil nga po may pakinding-kinding pa nga daw po akong nalalaman sa paglalakad. Kaya nung natanaw nga po kami ng aking auntie na nandito nga po sa kanilang tiris ng kanilang mga bahay. Kaya ayan, sabi ko ay magkaway nga po siya dahil nakablog nga ako. Kaya kumaway naman po si auntie at ito naman yung anak ko na tamang picture nga lang at sakto naman po na dumating na nga po ang aming sasakyan na tricycle. Ito po yung asawa ng aking auntie na kumaway nga po kanina. Bali nga po ay pinsan nga po pala ito ni nanay. Siguro kung hindi nga po pala nila kami nakita na pupunta nga po kami ng bayan na naglalakad, ay hindi nga po pala kami agad makasakay ng tricycle dahil dito sa lugar po namin ay pahirapan nga po pala sumakay ng tricycle dito. Lalo na kapag tanghaling tapat ay naku, sobrang hirap nga po sumakay ng tricycle dito sa amin. Nandun lahat po sila sa bayan. Kung hindi lang po siguro ito yung purpose po namin para umuwi nga po dito sa Pangasinan, ay hindi po talaga ako lalabas ng aming bahay at mag-i-stay lang po ako sa bahay nila nanay. Bali, once a month nga lang po kami umuwi dito sa Pangasinan, pero depende pa rin po sa aming oras kung may time po kami talagang umuwi dito sa Pangasinan or wala. Dahil alam nyo naman po na may mga pasok nga po pala yung mga anak ko sa kanilang mga paaralan. Dahil sa mga araw na to ay Friday nga po to. At ito rin po yung mga araw ng kanilang buwan ng wika, kaso nga lang umabsent na nga lang po sila. Dahil sabi ko sa kanila pwede naman po sila pumasok half day lang, tapos sa hapon naman ay bibiyahin na nga po kami pupunta ng Pangasinan. Pero hindi na nga po sila natuloy pumasok sa kanilang paaralan at importante po kasi yung nilakad namin dito sa Pangasinan, kaya nga po kami umuwi. Pagkababa nga po pala namin sa tricycle ay dito nga po muna kami dumiretso sa kainan. Dito lang naman po ito sa tabi ng CB Mall. Bagong open nga daw po ito, kaya dito na nga po kami kakain ng lunch dahil sa mga oras na to ay alas 12 na nga po ito ng tanghali. Lalo na wala pa nga po kaming almusal sa umaga dahil nga po kaninang umaga ay may nilakad nga rin po akong importante, kaya hindi po ako nakakain agad. Ewan ko lang itong mga kasama ko kung kumain nga po sila, pero itong kapatid ko naman ay tanghali na nga rin po pala ito
nagising. Kaya nga po nung niyaya ko nga po siya, sabi ko nga sa inyo kanina ay nakahiga pa. Ang sasarap po kaya ng mga menu nila dito at napakarami nga pong pagpipilian. Bali, first time ko nga lang po pala kumain dito sa Biyaherong restaurant na to. Kung hindi pa nga po sinabi sa akin ng kapatid ko na may kainan nga po pala dito sa side nga po ng CB Mall ay hindi ko nga po malalaman. Bali, dito kasi sila kumakain kapag nandun po sila sa kanilang mga trabaho. Nagtatrabaho po kasi sila dyan sa mismo ng CB Mall. Kaya kung gusto mong magpamassage ay pumunta ka nga lang po sa CB Mall sa 3rd floor at nandun nga po yung kapatid ko na nagmamassage. Habang pumipili nga po pala sila nanay, yung kapatid ko at yung anak ko at ako naman ay tamang pili na nga rin po pala ako ng aking uulamin. Bali, ang pinili ko nga po palang ulam ko ay itong dinakdakan dahil nga po habang tinitignan ko po itong dinakdakan talagang natatakam nga po ako. By the way, ito nga po pala ang pangalan ng kanilang restaurant, Viajeros Restaurant. Kaya kung gusto nyo pong kumain ay dito lang po sa Viajeros Restaurant na to. Lalong-lalo na sa mga nag-i-stop over nga po dito sa mismo sa tapat nga po ng CB Mall, kapag nagutom nga po pala kayo ay dito lang po sa Viajeros Restaurant. Dahil yung 85 pesos nyo na nga po ay meron na nga po kayong 2 putahing ulam at libre nga pong rice. Syempre hindi na po kasama ang only rice doon. Kaya arat na dito sa Viajeros Restaurant sa mga biyahero dyan na nag-i-stop over nga po sa mismo ng CB Mall. Kaya dito na lang po kayo kumain. Makakatipid pa nga po kayo at makakapag only rice pa nga po kayo at syempre masarap. Dito lang naman po sa Ordaneta City, Pangasinan. At ito na nga po pala lahat ng aming in-order. Bali nga po tag-isang order nga po pala kami. At yun nga po ang in-order namin ay 2 putahing ulam ay 85 pesos na nga po at may free nga po silang rice. O diba saan pa aabot yung 85 pesos mo na may rice na at 2 ulam na nga po ito. Kaya next time at umuwi nga po ulit ako dito sa Pangasinan kapag maabutan nga po pala ako ng gutom ay dito na po talaga ako kakain. O siya sa mga gusto makipag-meet up sa akin dito sa Pangasinan mga kasisi, ayan, dito na po tayo mag-meet up at ilibre nyo nga po pala ako ng pagkain, char. Ang in-order nga po pala na ulam ni nanay itong matamis na taba-taba tapos itong atsarang puso nga po ng saging. Nakipareho na nga rin po pala ako ng ulam kay nanay dahil nga po natakam po talaga ako doon sa taba na matamis. At syempre, sabi ko nga sa inyo kanina yung dinakdakan dahil nga po pagkatingin ko pa lang yung dinakdakan kanina ay sobrang naglaway ako. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag nga po ay inilalabas nga po namin si nanay at kumakain nga po dito sa labas. Pero minsan si nanay kapag lumalabas nga po kami, kapag inaaya nga po namin kumain sa mga restaurant ay ayaw nga po talaga niya. Dahil hindi na nga daw po siya nasanay simula nga po noon. Pero sabi naman po namin ay iba na nga noon at iba na nga po ngayon. Tutuwa po talaga ako sa mga oras na to dahil nga po si nanay ay nakakakain na nga po siya ng maayos. At medyo marami-rami na nga rin po ang kanyang kinakain kapag kumakain na nga po siya. Kaya before nga po pala kami pumunta nga po ng dentist, kaya kumain na nga po muna kami ng kumain dyan. Kaysa naman po yung pupunta nga po muna kami ng dentist tapos bigla po kaming kakain ay ewan ko lang kung makakakain pa nga po ng maayos itong anak ko. At fast forward na nga po tayo ay tapos na nga po pala kaming kumain ng aming lunch at nagligpit na nga rin po itong kapatid ko ng aming pinagkainan. Ganito po talaga kami kapag kumakain nga po kami kahit saan ay nililigpit po talaga namin ang aming mga pinagkainan at hindi lang po namin iniiwan basta-basta ang mga pinagkainan po namin sa mga lamesa. By the way, hindi nga po namin naulam ni nanay yung matamis na taba na in-order nga po namin kaysa naman po itapon po namin ay ibinigay ko na nga lang po kila kuya dahil nga po kumakain pa nga po sila. Kaya tinanong ko nga po sila kung gusto nga po nila yung taba na matamis. Ang sabi naman po nila, gusto daw po nila yun kaya ibinigay ko na nga lang po kila kuya kaysa naman po ay itapon, sayang naman po yung food. O diba kahit saan po ako magpunta ay talagang nakikipag-engagement po ako kapag may time nga po pala ako. Kaya pasensya na po sa mga hindi ko po nabibisita sa kanilang mga bahay dahil nga po minsan ay nasa Pangasinan po ako. Syempre family first. Bumaba na nga po pala kami dito sa restaurant na to dahil nga po ay pupunta na nga po pala kami sa mga oras na to doon sa dentist. Nilakad na nga lang po namin hanggang doon sa aming pinagkainan hanggang sa makarating nga po kami doon sa dentist na pupuntahan po namin para naman sa ganun ay makatipid nga po pala kami ng aming pamasahe. Naglakad lang naman po kami ng 20 minutes at eto na nga natanaw nga po namin itong pupuntahan nga po naming dentist. Dito lang naman po kinaranyada sa Mera itong dental clinic nila. Kaya kung gusto nyo pong magpabunot ng ngipin, magpapasta, magpalinis, magpa-braces, magpa-retainer, ay dito na lamang po kayo pumunta kung bet nyo po. Dito lang naman kay Dr. Samera. Bali, ipapabunot
pinabunot ko nga po pala yung dalawang ngipin nga po pala ng anak ko dahil minsan nga po ay sumasakit nga po ang kanyang ngipin. At syempre hindi lang po sumasakit ang kanyang ngipin, ay syempre may bulok na nga rin po ang kanyang mga ngipin. Medyo mabaho na nga rin po pala ang kanyang bibig. Kaya sabi ko nga po sa anak ko ay mas mainam na nga lang po na ipabunot na nga lang po namin. Kasi kapag may bulok nga po ang ating mga ngipin, kahit nga po araw-arawin nga po natin mag-toothbrush ay may amoy pa rin po yan. Kaya nung pagpasok pa nga lang po namin dito sa loob ng clinic ay nag-sign up na nga lang po ako dito at sinulat ko lang naman po ang kanyang pangalan. At ito na nga po pala yung anak ko ay pinapakita na nga po sa inyo yung kanyang mga ngipin na ipapabunot nga po niya. Pa-relax-relax nga muna ngayon ang aking anak at hindi pa nga po halatang kinakabahan. Ewan ko lang po mamaya kapag makita nga po niya ang mga gamit ni doktor, kapag bumunutin na nga po ang kanyang ngipin, hindi ko lang alam kung may ganito pa nga po siyang kalokohan. After 10 minutes nga po pala namin sa paghihintay, lumabas na nga po ulit yung assistant ni doktor. At dito na po, ramdam ko na po yung kaba ng aking anak. At tignan nyo naman po yung tita niya ay talagang inaasar ba nga po siya. Para naman daw sa ganun ay maalis nga po yung kaba ng aking anak. Bali, first time lang naman po kasi itong panganay ko na magpabunot nga po ang kanyang ngipin. Kaya yan, hindi na nga po niya may pinta yung kanyang mukha ngayon. Dahil i-prepare na nga po nila dito dahil bubunutin na nga po ang kanyang ngipin. Kaso nga lang natatawa nga po pala kami sa mga sinabi ng aking anak. Sabi kasi ng anak ko ay matutulog nga daw po siya or papatulugin nga po siya para naman daw sa ganun na hindi nga po niya maramdaman yung sakit habang binubunot nga po ang kanyang ngipin. Kaya tuwang-tuwa naman po dito yung assistant ni doktor. Syempre tawang-tawa na nga rin po ako sa kanya. Bali, bawal nga po pala ang video sa loob kaya hindi na nga po pala ako nakapag-video at hanggang dito lang po ang aking video. A few moments later. At eto na nga po yung anak ko, yung reaction niya after nga po mabunot yung dalawang ngipin niya sa taas. Ganyan na po talaga itsura niya after nga po niya mabunot. Dahil nga po kakatapos nga po niya yan umiyak at tinatawanan naman po namin sa mga oras na yan. Kung hindi lang po sana bawal mag-video sa loob ay talagang nakuhanan ko po ng video yung anak ko kung paano nga po siya natatakot. Halos ayaw nga po talaga umupo ng aking anak nung nakita nga po niya lahat ng gamit ni doktor. At iniilawan pa lang po ang kanyang ngipin ay talagang umiiyak na nga po siya. At ito pa, hindi pa nga po natuturok yung anesthesia, talagang umiiyak na nga yung anak ko. Biglang halakak nga po kami lahat dito dahil sabi nga po ni doktor, o bakit ka nakatulala? Siguro dinidibdib ng anak ko yung pagkabunot ng kanyang ngipin. Kaso nga lang hindi naman daw po talaga masakit dahil nga po hindi naman po talaga malalim yung pagkabunot ng ngipin ng aking anak. Kaya nung lumabas na nga po pala kami sa clinic ni doktor ay pumunta na nga po pala ako dito sa OSAVE para naman sa ganun ay makabili nga po pala ako ng ice cream. Mas mabilis po kasi gumaling yung sugat ng ngipin kapag kumain po ng ice cream itong anak ko, lalo na po tayo kapag nagpapabunot po tayo ng ngipin. Guys, samantalang nung ako ay bata, tas nagpapabunot po ako ng ngipin na hindi po talaga ako kumakain ng ice cream. Bumibili lang po talaga si nanay ng ice water tapos pinaghuhugas ko lang po sa aking bunganga habang malamig pa ngayon. Pero ngayon ang mga bata ngayon, ice cream na po ang katapat kapag nagpapabunot nga po ng kanilang mga ngipin, o diba? Kaya nung nadaanan na nga po namin itong mga pharmacy ay bumili na nga rin po pala ako ng kanyang gamot para naman sa ganon kapag nakaramdam na nga po siya ng sakit ng kanyang ay iinom na nga lang po siya kaagad-agad. Nadaanan nga po namin itong Novo, kaya nagyaya naman po itong kapatid ko at sinanay na pumunta nga po muna mag-ikot-ikot dito kahit konti. Kaya ayan, tamang pili pa nga lang po sila ng kanilang mga tsinelas. Bali, mura lang naman po pala ang mga bilihin dito sa Novo. At hanggang dito na lamang po ang aming video. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at sa mga walang sawang nanonood sa aming mga vlog. See you in next time everyone. Thank you for watching.